俺がこいつを倒さなきゃ意味がない。どんなことをしても俺が守る。Makakalaban ni Kaloha si Ramo, isang opisyal mula sa Colt Squad. Pinaghihigpitan si Gon na gamitin si Nen sa loob ng 30 araw at determinado si Kaloha na protektahan siya. Bago pa man magsimula ang labanan, nakakaramdam si Kaloha ng pagnanasa at pamilyar na pakiramdam na nagsasabi sa kanya na tumakas. Natigilan siya dahilan para matawa si Ramo sa kanyang natakot na ekspresyon. Habang umalingaw-ngaw ang boses ni Iloumi sa kanyang isipan, sigurado si Kaloha na kailangan niyang protektahan si Gon. Pagkatapos ay pinalo ni Ramo ang isang malakas na suntok kay Kaloha na nagpapalipad sa kanya sa buong field. Sa ibang lugar, si Gon at Pom ay nakaupo malapit sa isang lawa. Nagtataka si Pom kung bakit interesado si Gon sa isang puno sa harap nila. Tinanong niya siya tungkol dito at sumagot si Gon na dapat niyang hintayin at makita. Ang araw ay lumulubog na nagiging sanhi ng paglitaw ng mga alitaptap sa puno at ang Pom ay itinuturing na kamangha-mangha. Ito ay nagbibigay liwanag sa gabi at nagiging isang kamangha-manghang tanawin. Ipinakitang muli si Kaloha na tinamaan muli ni Ramo. Ang Chimera Ant ay lumapit kay Kaloha at nagsimulang tumapak sa kanya, nanunuya at pinagtatawanan pa rin ang kanyang kalaban. Muli niyang sinipa si Kaloha sa katawan. Binigyan ni Gon si Pom ng isang sanga ng puno at tinawag itong bulaklak. Noong una ay nalilito si Pom, ngunit pagkatapos ay dumapo ang mga alitaptap sa tangkay na hawak ni Pom. Ipinaliwanag ni Gon na ang katas ng puno ay katulad ng mga pheromones ng mga alitaptap kaya nagdudulot ito ng pag-akit sa kanila. Napaluha ang palad at nagpasalamat kay Gon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi niya maibibigay ang gusto niya dahil gusto niyang tumuon sa kanyang pagsasanay at maging malakas. Tinanong niya si Pom kung okay lang, ngunit nagalit siya. Dehado pa rin si Kaloha laban kay Ramo. Bumagsak siya pabalik sa lupa at nagsimulang umiyak, tinawag si Gon na kanyang mahal na kaibigan. Minsan pa, naparalisa ng boses ni Iloumi si Kaloha na nadidismaya. Si Ramo, sa kabilang banda, ay nagpa siya na patayin si Kaloha ng tuluyan. Pumapatay si Ramo, ngunit biglang sinaksak ni Kaloha ang sariling ulo at nawala. Talagang binunot niya ang karayom ni Iloumi na nagmamanipula sa kanya at muling lumitaw sa likod ni Ramo at tumawa ng mapagtanto niyang nagtanim ng karayom si Iloumi. Napansin ni Ramo ang pagbabago ng aura ni Kaloha at natakot siya. Si Kaloha, na ngayon ay malaya na sa kontrol ng kanyang kapatid, ay nag-aalok kay Ramo ng pagkakataong tumakas upang bigyan ang kanyang kapwa Chimera Ants ng babala na layuan sila ni Gon, ngunit sinubukan ni Ramo na mininingil muli kaya't mabilis na pinugutan ni Kaloha si Ramo sa isang galaw at nadurog ang kanyang ulo. Matapos patayin si Ramo, si Kaloha ay sumugod sa lawa, ngunit wala si Gon o Pom. Tumakbo siya pabalik sa bahay at nakitang pinarurusahan ni Pom si Gon dahil sa paglalaro sa kanyang damdamin. Paulit-ulit niyang pinapasulat si Gon ng parehong bagay. Tinanong ni Pom kung bakit nasugatan si Kaloha at sinabi niyang nagsasanay lang siya. Nagcha-charge gamit ang isang kutsilyo, tinangka ni Pom na saktan si Kaloha, ngunit umiwas siya, na sinasabing maaari niyang iwasan ang kutsilyo nito sa kanyang pagtulog. Siya ay naging galit na galit at hinabol pareho sina Kaloha at Gon palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila, kinukutsa ni Kaloha si Pom, ngunit sinabihan siya ni Gon na huminto dahil lalo lang siyang magagalit. Tumigil siya sa paghabol sa kanila at bumalik sa bahay, kumuha ng bowl ang kristal. Siya ay baliw na nasaktan ang kanyang sariling braso at nagbuhos ng dugo sa bibig ng isang sirena. Ipinapakita ng bowl ang kristal ang lokasyon ni Kaloha at Gon na kasalukuyang nasa harap ng isang hotel sa tabi ng istasyon. Kumuha siya ng isang dakot na kutsilyo at itinali sa katawan niya at saka umalis ng bahay. Nakasalubong niya si Nob sa labas na nagsabi sa kanya na kailangan pa nilang obserbahan sina Gon at Kaloha sa loob ng 2 araw. Pinagalitan ni Nob si Pom sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at sinabing hindi na mapapalitan ang kanyang dugo, bagay na itinuturing ni Pom bilang papuri. Nagsisimula siyang makita si Nob sa ibang paraan hanggang sa magtanong ito tungkol sa kanyang pananamit. Pinaliwala ni Pom ang paksa. Kinabukasan, sinundan ni Shoot sina Gon at Kaloha. Nadismaya si Kaloha nang makatanggap siya ng ikatlong kulay pilak na robot habang si Gon ay nakatanggap ng ginto. Sinabi ni Kaloha kay Gon na maaari niyang ibenta ito sa isang auction, ngunit sa halip ay iniaalok ito ni Gon kay Kaloha. Tumanggi siya at niyaya si Gon sa gym pagkatapos. Dumating si Nob at sinabi sa kanya ni Shoot na wala siyang napansin. Naniniwala si Nob na dapat nilang patuloy na obserbahan ang mga ito. Samantala, hinihintay ni Knuckles si Cheeto para labanan siya. Habang sinusubukang suntukin ni Knuckles ang Chimera Ant, iniiwasan lang ito ni Cheeto. Mula sa kanyang likuran ay umatake si Morel gamit ang kanyang pipe at pinuri si Cheeto sa pag-iwas din nito. Sabay-sabay na sinasalakay ni Morel at Knuckles si Cheeto, ngunit dahil sa bilis ni Cheeto, ang mga mesa ay napalingon.